Tumatakbo ako noon, sabi ni Yigang, anong ibig mong sabihin? Hindi kita naiintindihan, sabi ni Sowa kay Yigang. Ako ay isang mabagal na mananakbo, kahit na gaano pa ako magsanay at kahit na ano pa man ang aking gawin, hindi talaga ako naging mas mahusay sa pagtakbo, seryosong sagot ni Yigang. Alam ko naman iyon, noon pa man ay alam ko na ikaw ay talagang mabagal tumakbo, sabi muli ni Sowa. Huwag mong sabihin iyan, alam ko namang ako ay talagang mabagal simula pa noong ako ay nasa elementarya. Ibig kong sabihin, mula pa noong bata pa ako, palagi akong nakakakuha ng huling pwesto sa pagtakbo. At dahil doon, lagi akong nabubuli ng ibang mga bata. Palagi nila akong ginugulo at pagkatapos, bigla na lamang silang tumatakbo ng mabilis palayo sa akin, sagot ni Yigang. Wala ka bang naging kaibigan noon? Tanong muli ni Sowa. Hinabol ko ang mga lalaking gumugulo sa akin, akala siguro nila, hindi ko sila mahuhuli at maabutan, sagot ni Yigang. Hindi ba't ikaw ay mabagal tumakbo, kaya naman, paano mo sila nagawang maabutan? Tanong muli ni Sowa. Tama ka, pero, naabutan ko silang lahat at nagawa ko silang paluin sa kanilang likuran, sagot ni Yigang. Paano mo sila nagawang maabutan? Tanong ni Sowa. Hindi ako kailanman sumuko, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ako sumuko kahit na para bang bibigay na ang puso ko at parang nakatikim na ako ng dugo, sagot muli ni Yigang. Nang mga oras na iyon ay halos samuka na ng dugo si Sowa dahil mayroon itong sugat sa kanyang tagiliran. Hindi rin ako sisuko sa pagkakataong ito, gagawin ko muli ang lahat ng aking makakaya, seryosong sabi ni Yigang. Kahit ano pa mang sabihin ng kahit sino, mature ka na ngayon young master, sabi muli ni Sowa. Hindi ako madaling mahuhuli ng mga mamamatay tao, dahil lalaban ako hanggang dulo, sabi ni Yigang. Alam kong ikaw ay mahina, pero, natutuwa akong marinig iyang mga sinasabi mo, sabi muli ni Sowa. Kapag nahuli akong muli, tatakas ulit ako at susubukan kong tumakbo ng mabilis sa abot ng aking makakaya. Sisiguraduhin kong ang mga gamot na sinabi mong iinumin ko ay aking iinumin. Pangangalagaan ko ding mabuti ang aking katawan, at sisiguraduhin ko na ako ay mabubuhay hanggang sa 100 taon. Kaya naman, matulog ka na ng mahimbing ngayon Sowa, seryosong sabi ni Yigang. Bigla namang may narinig na ingay si Yigang na nagmula sa itaas ng kinaroroonan nila ni Sowa. Agad na hinubad niya ang kanyang pangibabaw na kasuotan at ibinalot ito kay Sowa. Babalikan kita para may sagawa ko ang maayos na libing para sa iyo, sabi muli ni Yigang kay Sowa habang ito ay wala ng buhay. Agad namang umalis si Yigang at nangako siya na hindi siya kailanman susuko para kay Sowa. Ang pakikipaglaban sa sakit na kanser ay napakatagal at talagang napakasakit. Kaya naman, sa huli, inakala niya na makakapagpahinga na siya. Pero sa halip, si Yigang ay muling nagkatawang tao bilang isang tao na miyembro ng Miriam family na nababasa sa mga aklat 14 na taon na ang nakakaraan. Ang pinakamaganda sa lahat, ang pamilya kung saan siya muling nagkatawang tao ay isa sa mga 7 dakilang angkan. Ito ay ang tinatawag na Beck clan, ang angkan na ito ay itinatag ng mga legendary artist na tinatawag na Divine Immortal Blade. Pero, mayroong isang napakalaking problema, ang katawan kung saan siya muling nagkatawang tao ay mayroong sakit na tinatawag na Taiyin Chi blockage. Ito ay isang karamdaman na kung saan, ang taong mayroon nito ay hindi makakolekta ng panloob na enerhiya. Halos lahat ng taong nagkaroon nito ay namamatay bago pa man sumapit sa edad na 20. Ito ay isang hindi katanggap-tanggap na kapintasan bilang isang nagmula sa angkan ng martial arts. At nang dahil doon, nilisan ni Yigang ang kanyang angkan noong siya ay nasa 12 taong gulang at nagtungo siya sa isang malayong lugar at doon siya nanatili habang hinihintay niya ang kanyang kamatayan.
Sa pagkakataong iyon, kasama niya si Sowa sa pananatili niya sa lugar na iyon. Nadama ni Yigang na hindi masamang mamuhay ng mapayapa at tahimik sa buhay na tulad nito. Ito ay nangyari hanggang sa narating niya ang bingit ng kamatayan. Tumakbo si Yigang hanggang sa marating niya ang dulo at wala na siyang nakikita na maaari niyang madaanan palabas. Sa hindi kalayuan, may nakita siyang isang espada na halos puro kalawang na, at ito ay nakatusok sa sahig. Agad niyang nilapitan ang espadang ito at naisip niya na kahit siguro labanos ay hindi niya magagawang mahiwag gamit ang napakakalawang na espadang ito. Naisip muli niya na mas mabuti nang gamitin ang espadang ito kaysa naman sa wala, kaya naman hinawakan niya ito upang bunutin ito sa pagkakatusok nito sa sahig. Bigla namang may dumating na grupo ng mga lalaki, natagpuan ka din namin. Siguradong tatakbo ka na parang maliit na daga para lamang sa isang tao na dapat sana ay isang alagad ng isang kilalang angkan, sabi ng isang lalaki. Medyo may kayabangan ang inyong bibig sa kabila ng iyong kababaan. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ang isa sa mga miyembro ng Beklan. Kung ibubunyag mo ang iyong pagkakakilanlan at hihingi ka ng tawad, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na makaligtas, sagot ni Yigang sa lalaki. Akalain mong kahit na ikaw ay isang taong marupok, nagpapakita ka pa din ng katapangan. Sige na nga, sasabihin ko na sa iyo ang aking pangalan. Ako ay si Jokpyo, pagpapakilala ng lalaki at tinanggal nito ay takip sa kanyang bibig. Tatapusin mo ba ang aking buhay? Tanong ni Yigang kay Jokpyo. Matalino ka naman pala eh. Oo, tama ka, kinakailangan kong dalhin ang iyong ulo sa aking Panginoon, sabi muli ni Jokpyo kay Yigang. Puputulan ko ang iyong mapangahas na dila, seryosong sabi ni Yigang kay Jokpyo. Mas matapang ka pala kaysa sa inaakala ko, kung gayon, hahayaan kitang ikaw ang unang umatake, sabi muli ni Jokpyo. Naisip ni Yigang na kayanin kaya niya ito dahil sa totoo lamang, mga simpleng pamamaraan lamang kasi ang kanyang nalalaman tungkol sa paggamit ng espada. Hindi ganyan ang tamang paghawak ng espada. Isang boses ang biglang narinig ni Yigang na nagmula sa kanyang likuran. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay puting kasuotan ang kanyang nakita. At ito ay sobrang ikinagulat ni Yigang, isa kang walang ingat at mahinang nilalang, sabi ng matanda kay Yigang. Ano pong sinabi ninyo? Sino po ba kayo? Saan kayo nagmula? Isa po ba kayong multo? Sunod-sunod na tanong ni Yigang sa matanda. Ano bang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sino namang kinakausap mo dyan? Tanong ni Jokpyo kay Yigang na medyo naguguluhan dahil hindi nila nakikita ang matandang nakausap ni Yigang. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba ninyo nakikita ang nakikita ko? Sagot ni Yigang kay Jokpyo. Malamang ay nababaliw ka na ng dahil sa takot, sabi muli ni Jokpyo. Naisip naman ni Yigang na ang matanda siguro na nagpakita sa kanya ay nagmula sa kanyang mga ninuno. Kung gayon, nagagawa na niyang makita ang kabilang mundo. Kaya naman, naisip din ni Yigang na mayroon na siyang pag-asa na muli niyang makikita si Sowa. Kalimutan mo na, nagkamali yata ako sa paghusga sa iyo. Papatayin na lamang kita, sabi muli ni Jokpyo kay Yigang. Naisip ni Yigang na napakalakas ng kanyang kalaban. Ngunit, kailangan niyang lumaban hanggang sa huli ng may dignidad dahil nais niyang makitang muli si Sowa. Hindi ka pa natututong gumamit ng espada, ang iyong postura ay talagang napakagulo, sabi ng matanda kay Yigang. Mayroon kasi akong Taiyin Chi blockage, sagot ni Yigang. Napaka-casual naman ng pakikipag-usap mo sa akin, sabi muli ng matanda kay Yigang. Mukha ba akong may pakialam, sabi muli ni Yigang, nakatadhana siguro ang pagkikita nating ito sa ganitong sitwasyon, ipaubaya mo sa akin ang espadang iyan ang tinatawag na Divine Immortal Blade, at hihiramin ko muna sandali ang iyong katawan, seryosong sabi muli ng matandang lalaki.
Ang sinabi ng matandang lalaki ay lubhang ikinagulat ni Higang. Sa ilang sandali ay biglang pumasok ang matandang lalaki sa katawan ni Higang. Tumigil ka na, nababaliw ka na talaga, sabi ni Jokpyo kasabay nito ay inatake na nito si Higang. Agad namang nasangga ni Higang ang pag-atake ni Jokpyo sa pamamagitan ng hawak nitong espada. Ang isang assassin ay hindi nangangahas na labanan ang isang back martial artist gamit ang talam ng espada, seryosong sabi ni Higang. Paano mo nagawang salagin ang aking espada? Gulat na tanong ni Jokpyo. Nang sandaling iyon ay si Higang naman ang umatake kay Jokpyo. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang halaga ng iyong buhay. Ito ang ikapitong anyo ng Heaven and Earth Blade, seryosong sabi muli ni Higang. Ang katawan ni Higang ay kusang gumagalaw ng mag-isa. Ang huling tatlong anyo ng pamamaraan ng Heaven and Earth Blade ay naglaho. Kaya naman, mayroon na lamang ika-6 na anyo na maaaring gamitin. Inataking muli ni Higang si Jokpyo at nagawa nitong hiwain si Jokpyo sa gitang parte ng katawan nito. Ang ginamit ni Higang ay ang ikapitong anyo ng Heaven and Earth Blade at ito ay tinatawag na One-Handed Moonshot Airing. Namatay si Jokpyo kasama ang lahat ng mga lalaking kasama nito nang dahil sa ginawang pag-atake ni Higang. Nakita mo bang lahat ang nangyari? Tanong ng matandang lalaki kay Higang. Nakita ang alin? Tanong naman ni Higang habang ito ay nakadapa na sa sahig nang dahil sa sobrang pagod dahil sa ginawa nitong pakikipaglaban. Ang Immortal Heaven and Earth Blade, sabi muli ng matandang lalaki. Oo. Nakita kong lahat, sagot muli ni Higang. Naisip naman ni Higang na hindi sana namatay si Sowa kung noon pa man ay nagawa na niya ang mga ganitong bagay. Magaling, ito ang aking huling pagtulong para sa taong mamamatay na tulad mo, sabi ng matandang lalaki. Kung gayon, mamamatay talaga ako, tanong ni Higang. Oo, tama ka, pero, wala na akong magagawa pa tungkol dito. Itinulak ko ang iyong katawan sa sukdulan kahit na ito ay nasira na ng dahil sa Taiyin Chi blockage. Iligtas ka sana sa pamamagitan ng himala at mga gamot tulad ng purong gatas ng langit at lupa o ng Millennium Snow Ginseng. Sagot muli ng matandang lalaki, kung ganon, bakit hindi gumana ang kinain kong ginseng noong 1 taon? Sabi ni Higang, ibig sabihin, nakakain ka na ng ginseng, pero bakit hindi gumana sa iyo? Gulat na sabi muli ng matandang lalaki. Himala, ito ay talagang isang himala, masayang sigaw ng isang doktor ng Beck family. Nang mga sandaling iyon, si Higang ay walang malay at ito ay nakahiga sa kama sa loob ng Beck Clan Medicine Room nang dahil sa kanyang karamdaman. Buhay pa ba ang aking kapatid? Tanong ng kapatid ni Higang sa doktor. Ito ay si Heijen. Si Heijen ang ikalawang young master ng Beck family at ito ay ang nakababatang kapatid ni Higang. Siyempre naman, mukha namang siya ay masigla na, at sa aking palagay ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Nakainom na ba si young master Higang ng kahit na anong naghihimalang gamot? Tanong ng doktor kay Heijen. Bumisita kami minsan sa Batika dahil umaasa kaming magagamot ang kanyang Taiyin Chi blockage, sagot ni Heijen. Hindi ganun, ang ibig kong sabihin, nakainom na ba siya ng tulad ng Snow Ginseng o ang Shaolin Medicine, sabi muli ng doktor. Natahimik at medyo napaisip naman si Heijen sa mga sinabi sa kanya ng doktor. Sa bagay, sa aking palagay, hindi nila ibibigay ang isang bagay na lubhang napakahalaga sa isang tulad lamang ni Higang, sabi muli ng doktor. Bigla namang gumalaw at medyo may mahinang ungol ang nagmula kay Higang. Sa aking palagay ay magigising na siya, nakangiting sabi ng doktor. Tumalikod naman si Heijen upang lumabas na ng silid. Hindi mo na ba hihintayin na magising ang iyong kapatid? Tanong muli ng doktor kay Heijen. Pakisabi na lamang sa kanya na magpunta siya sa Red Dragon Hall kapag siya ay tuluyan ng nagising. May nais kasing itanong na mahalagang bagay sa kanya si ama,
sabi muli ni Hejon sa doktor at ito ay tuluyan ng lumabas ng silid. Kahit na magising na siya, kinakailangan pa din niyang magpahinga dahil siguradong mahina pa ang kanyang katawan ng dahil sa mga ginawa sa kanya, sagot ng doktor ngunit ang kausap niyang si Hejon ay tuluyan ng nakalabas ng silid. Muling may mahinang ungol ang nagmula kay Yigang at ito ay senyales na ito ay nagising na mula sa kanyang pagkakatulog. Agad na bumangon si Yigang at paulit-ulit nitong sinasambit ang pangalan ni Sowa. Huwag ka munang bumangon, makakasama pa ito para sa iyo. Kailangan mo munang magpahinga, hindi ka pa lubusang magaling, sabi ng doktor kay Yigang. Si Sowa, nasaan si Sowa? Tanong ni Yigang sa doktor. Kung ang iyong tinutukoy ay ang tagapagsilbi na iyong kasama. Siya ay pumanaw na at nailibing na, 2 linggo na ang nakakalipas, sagot ng doktor. Natahimik naman si Yigang dahil sa sinabi sa kanyang ng doktor. Ang doktor naman ay natahimik din at ito ay medyo nag-alala para kay Yigang. Nasaan na nga pala ang aking espada? Tanong muli ni Yigang. Kung ang tinutukoy mo ay ang espada na halos puro kalawang. Ito ay nasa iyong kamay, ngunit ito ay aking tinanggal sa iyong kamay. At ito ay kinuha ng pinuno, sagot ng doktor, hinahanap ba niya ako? Kung ganoon, pupunta ako sa kanya upang kuhanin sa kanya ang aking espada. Sabi ni Yigang at ito ay tumayo na upang lumabas ng silid. Mag-iingat ka, hindi ka ba nakakaramdam ng anumang sakit sa iyong buong katawan? Tanong muli ng doktor. Natitiyak kasi ng doktor na may matinding sakit na nararamdaman si Yigang nang dahil sa mga komplikasyon ng sakit na kanyang dinadala at nang dahil na din sa mga isinagawang chemotherapy. Sanay na ako dito, hindi ba bago sa akin ang mga ganitong bagay? Kaya ko ang aking sarili, kaya naman, huwag kang mag-alala para sa akin. Maraming salamat para sa pagsagip mo sa aking buhay, paalam na sa iyo, ako ay aalis na, seryosong sabi ni Yigang, ginawa ko lamang ang aking nararapat na gawin bilang isang doktor at saka isa pa, ito ay aking tungkulin, sagot ng doktor, naisip din ng doktor ang bali-balita na si Yigang ay isang tamad at marupok. Si Yigang ay nagpatuloy na at ito ay tuluyan ng lumabas ng silid upang magtungo sa Red Dragon Hall upang kausapin ang kanyang ama at kuhanin ang kanyang espada. Narating na ni Yigang ang Red Dragon Hall, narito na po ako, si Yigang, sabi ni Yigang bilang pagpapakilala bago makapasok sa loob ng Red Dragon Hall. Sige, pumasok ka dito. Sagot naman ng pinuno, huminga ng malalim si Yigang dahil siya ay medyo kinakabahan bago pa man tuluyang pumasok. Tuloy ka young master, sabi ng tagapagsilbi kay Yigang. Sobrang nagulat naman si Yigang nang dahil sa kanyang nakita. Ang matandang kanyang nakita noon ay naririto din sa Red Dragon Hall, at katulad nga ng dati, siya lamang muli ang nakakakita sa matandang lalaki na ito. 200 taon na ang nakalipas, kasagsagan pa noon ng Divine Immortal Blade. Lumiliit ang bilang ng mga taong may pangalang Beck. Ang dakilang Beck family na nasa daan patungo sa kanilang pagbagsak ay nakahanap ng bagong liwanag. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang bagong pinuno na si Ryusan Beck. Nang dahil sa kanyang husay sa martial arts, siya ay tinawag na Merciless Iron Blood. Medyo hindi naging maganda ang reaksyon ng mukha ni Yigang nang dahil sa muli niyang nakita ang matandang lalaki. Bakit ganyan ang iyong reaksyon? May kakaiba ba sa aking mukha? Tanong ng pinuno kay Yigang. Nang mga sandaling iyon, ang matandang lalaki ay gumagawa ng mga kakulitan. Kaya naman, ang reaksyon ni Yigang ay talagang hindi nagustuhan ng pinuno nang dahil nga sa si Yigang lamang ang tanging nakakakita sa matandang lalaki. Yigang, nakikinig ka ba sa akin? Galit na sabi ng pinuno kay Yigang. Ang ibang tagapagsilbi ay medyo nakaramdam ng awa kay Yigang dahil iniisip ng mga ito na siguradong pagagalitan ng pinuno si Yigang. Patawarin po ninyo ako, hindi pa lubusang nakaka-recover ang aking katawan.
Nagpunta ako dito dahil nais daw po ninyo akong makausap, sabi ni Yigang sa pinuno habang ito ay nakaluhod at nakatungo bilang pagbibigay galang. Tama ka, ipinatawag talaga kita, ang mga mamamatay tao na sumalakay sa iyong tinutuluyan. Nakikilala mo ba kung sino sila? Tanong ng pinuno kay Yigang. Natahimik at nagulat naman si Yigang bago pa man ito nakasagot sa tanong sa kanya ng pinuno. Naisip din ni Yigang na ninanais daw siguro na subukan ng pinuno ang kanyang pangangatwiran. Iniisip ko kasi na marahil ang mga lalaking iyon ay tulad ng mga demonyong nag-alyansa. Sila ay lubhang nag-iingat sa atin dahil sa patuloy na paglawak ng ating puwersa, sabi ng pinuno. Pero, sa aking palagay, hindi naman sila ang mga taong iyon. Hindi naman sila gumamit ng martial arts, at saka, sa aking palagay ay talagang hindi sila kasali sa mga demonyong nag-alyansa. Kung sila ay nasa tamang pag-iisip, hindi sila maglalakas loob na labanan ang angkan ng Beck family. Kahit na inilabas nila ang kanilang mga espada dahil sa pagkabaliw, hindi na sana nila ako susundan. Dahil hindi naman ako isang batang pinuno, sagot ni Yigang. Parang ngayon ay mayroong naging pagbabago sa iyo, sabi muli ng pinuno kay Yigang. Wala lang po ito, sagot naman ni Yigang, pero, wala ka bang gagawing pagpapasya? Tanong muli ng pinuno. Wala po, sagot muli ni Yigang, lahat ng tao maliban sa iyo ay namatay. Hindi ka ba nahihiya bilang may dugo ka ng angkan ng Beck family? Tanong ng pinuno. Masaya akong nabubuhay, kailangan kong mabuhay upang maipaghiganti ang mga namatay, seryosong sagot ni Yigang. Umakyat ka nga dito, utos ng pinuno kay Yigang, ano po ang iyong sinabi? Tanong naman ni Yigang. Sabi ko ay umakyat ka dito, sabi muli ng pinuno. Sinunod naman ni Yigang ang utos ng pinuno at agad itong umakyat upang lumapit sa kinaroroonan ng pinuno. Paano mo tinalo ang mga mamamatay tao na iyon? Mayroong bakas ng espada ang naiwan sa kanilang mga katawan. At ang mga bakas na ito ay nagmula sa Heaven and Earth Blade Technique, sabi ng pinuno kay Yigang. Medyo natahimik naman si Yigang dahil hindi niya malaman kung paano niya ipapaliwanag ng maayos ang mga nangyari. Sabi ko na nga ba, walang saysay para sa akin na pinatay ko ang mga mamamatay tao na iyon kapag hindi ko magagamit ang aking panloob na enerhiya, sabi ni Yigang sa kanyang isip. Naisip din ni Yigang na kung sakaling sabihin naman niya ang totoo, sigurado namang walang maniniwala sa kanya. Kaya naman, mas makakabuti daw siguro na itago niya ang katotohanan hanggat maaari. Sa dulo ng lihim na landas ng imbakan, nakakita ako ng kakaibang espasyo na may markang linya, sabi ni Yigang sa pinuno. Isang kakaibang espasyo, anong ibig mong sabihin? Tanong ng pinuno kay Yigang at ito ay medyo napaisip dahil sa sinabi ni Yigang. Tama, nang sandaling tapakan ko ang linyang iyon, may kakaibang naramdaman ang isip ko at kusang gumalaw ang katawan ko para labanan ang mga mamamatay tao. Hindi nagtagal, nawalan ako ng malay, ang nangyari sa akin ay talagang kakaiba, paliwanag ni Yigang. Masyado talagang kakaiba, sabi muli ng pinuno, at dahil hindi na napigilan ng pinuno ang kanyang emosyon, bigla nitong hinawakan ang kamay ni Yigang at pinisil niya ito ng napakahigpit. Nang mga sandaling ito pala ay sinusubukan din ng pinuno na gamitin ang kanyang panloob na enerhiya upang alamin ang kalagayan ng katawan ni Yigang. Sandali lamang po, huminahon po kayo, sabi muli ni Yigang sa pinuno. Ang iyong Taiyin Chi blockage ay walang ipinagbago at wala ring panloob na enerhiya. Pasensya ka na, maaari ka nang umalis, sabi muli ng pinuno kay Yigang. Sandali lamang po, maaari ko bang makuha ang aking espada? Tanong ni Yigang. Ang tinutukoy mo ba ay ang basurang iyan? Gusto mo bang magpanggap na isang martial artist? Tanong muli ng pinuno kay Yigang. Kinuha ng pinuno ang espada at ibinigay niya ito kay Yigang. Maraming salamat po,
Pagpapasalamat ni Yigang sa pinuno matapos nitong ibalik ang kanyang espada. Lumabas na si Yigang sa Red Dragon Hall, at ng mga sandaling iyon, ang matandang lalaki ay nakasunod sa kanya. Bakit ganoon ang kanilang mga mata? Bakit ang tingin nila sa espada ay isang kalaw-angin at isang basura? Hindi man lang nila makilala ang bantog na espadang iyan, sabi ng matandang lalaki. Hindi ko akalain na ganoon sila kalupit sa paglalarawan sa espada. Ngunit, ganoon ba talaga kahusay ang espadang ito? Sabi ni Yigang. Oo. Ang espadang iyan ay gawa sa meteorite, at iyan ang aking paboritong espada, at iyan ay tinatawag na meteor, sagot ng matandang lalaki. Ha, hindi ba't ang meteor ay nasa pangangalaga ng mga nakakatanda? Tanong muli ni Yigang. Iyon ay isang huwad, hindi ko alam kung bakit nila ginawa iyon, sagot ng matandang lalaki. Ang pinuno ay parang isang malamig at malupit na taong taksil. Paano siya magiging ama kung galit na galit siya sa kanyang sariling anak? Pagpapatuloy na sabi ng matandang lalaki. Sa aking palagay, hindi naman galit sa akin ang aking ama. Paano ako nakakuha ng Millennium Snow Ginseng? Si ama ang lihim na nagbigay nito sa akin. Ang aking pakiramdam ngayon ay parang may mabigat na natanggal sa aking balikat, sabi ni Yigang. Hinawakan ba niya ang bewang mo kanina para subukang pagalingin ang mga nararamdaman mong sakit sa loob ng iyong katawan? Siya ba ay tulad ng isang ama na masyadong nahihiya upang hayagang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Ha, siguro, sagot ni Yigang, mahirap ang ginawa mo na siya ay imasahe gamit ang panloob na enerhiya ng hindi napapansin ng mga matatanda. Sabi ng lalaki sa pinuno, mahirap, hindi, siya ang mas nahihirapan dahil ang kanyang katawan ay talagang nagiging magulo na. Salamat sa tulong ng mga doktor, dahil kahit na paano natutulungan pa din nila na maging malakas ang katawan ni Yigang, sabi muli ng pinuno. At saka isa pa, sinubukan ko lamang naman, baka sakali kasing may magagawa din ako, pagpapatuloy na sabi ng pinuno. Sisiguraduhin kong magagantimpalaan ang doktor, sabi ng lalaki at ang lalaking ito ay ang punong tagapamahala. Punong tagapamahala, putol na sabi ng pinuno. Ano iyon pinuno? Sagot ng punong tagapamahala sa pinuno. Masyado ba akong malupit? Matagal na kaming hindi nagkita sa mahabang panahon, sabi muli ng pinuno. Hindi naman, nasisigurado ko. Isang araw ay maiintindihan din ng young master ang iyong nararamdaman, sagot ng punong tagapamahala. Hindi, mas mabuti nang hindi niya alam, siguro ay mas gagaan ang kanyang pakiramdam kung ako ang sisisihin niya, sabi muli ng pinuno. Pero, nag-aalala ako sa sinabi ni young master kanina, sabi muli ng punong tagapamahala. Ang tinutukoy mo ba ay ang kakaibang pangyayari na nangyari sa kanya? Tanong ng pinuno. Oo, yun nga, marahil ay nagigising na ang kanyang galing sa martial arts. Sinabi mo sa sarili mo noong bata pa sina young master na ipinanganak na ang dalawang henyo, sabi ng punong tagapamahala. Ito ay walang kabuluhan, kahit na iyon ay totoo. Itutulak lamang nito ang mga nangangati na gawing batang pinuno si Yigang. Nais kong mabuhay ng malaya si Yigang sa natitirang mga taon ng kanyang buhay, paliwanag ng pinuno. Medyo natigilan ang punong tagapamahala dahil sa mga sinabi ng pinuno at hindi ito agad nakapagsalita. Ipagpaumanhin po ninyo pinuno, hindi ko dapat sinabi yun, sabi ng punong tagapamahala. Gayunpaman, hindi ko sila maaaring pabayaan, ipadala mo ang Red Dragon Brigade upang sila ay masubaybayan, sabi muli ng pinuno. Masusunod po, sagot ng punong tagapamahala, si Yigang ay nagtungo sa Ruby Training Hall, at sa pagkakataong iyon ay nakasunod pa din sa kanya ang matandang lalaki. Sinasabi mo na ang iyong ama ay naging malupit sa iyo upang bigyang katwiran ang pagkakaroon ng pangalawang anak na lalaki upang maging batang pinuno sa halip na ikaw, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Opo,
Tama ka, maigsing sagot ni Higang, isang mahinang nilalang. Ang pinuno ng angkan ng Bek ay minamanipula ng mga matatanda, sabi muli ng matandang lalaki. Ang lahat ng ito ay dapat na ipagpasalamat sa iyo, sabi ni Higang sa matandang lalaki. Ano, bakit? Gulat na tanong ng matandang lalaki. Maaaring magkaroon ng buhay ang isang tao kapag pinagkadalubhasaan nito ang Immortal Divine Arts. Salamat sa pagkakataong iyon, mayroon pang isang grupo ng mga miyembro ng pamilya na mas nakatataas sa aking ama na nabubuhay pa. Kaya naman, paano niya magagawang suwayin ang mga matatanda, sabi muli ni Higang. May dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga sinaunang pantas ang kahalagahan ng pagiging anak sa anak, sabi muli ng matandang lalaki. Nakahanda na po ako, sabi ni Higang habang ito ay nakaposisyon na bilang paghahanda sa gagawin nila ng matandang lalaki. Sige, paano magagamit ang core energy kung magkahiwalay ang chi at ang dugo? Ito ay talagang mas simple kaysa sa iyong iniisip kaysa naman sa mamatay. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, gagamit ka ng ibang paraan. Alam mo ba kung ano ang Taiyin Chi blockage? Sabi muli ng matandang lalaki kay Higang. Ito ay isang pambihirang sakit na mayroon ako simula nang ako ay ipinanganak kung saan ang pagdaloy ng chi sa aking mga ugat ay naputol, sagot ni Higang. Mali, lahat ng nabubuhay na nilalang ay dumadaloy ang chi ay mas kilala sa tawag na vital life force o flowing vital energy. Ang chi ay isang hindi nakikitang enerhiya na dumadaloy sa lahat ng parte ng katawan ng tao. Kung hindi makadaloy ang chi sa katawan ng tao, ito ay maaaring mamatay. Kung ang chi ay ang tubig at ang mga ugat ng ilog, ang chi blockage ay maaaring magmula sa isang ilog kapag ito ay naging isang sapa, paliwanag ng matandang lalaki. Ibig sabihin, maiiwasan ko ang aking pagkamatay at maaari akong matuto ng martial arts kung magiging mas malapad ang aking mga ugat, tanong muli ni Higang. Maganda sana iyan, pero, iyan ay imposibleng mangyari. Nakapatay na ako ng hindi mabilang na tao, ngunit, hindi ko pa talaga nakita ang ugat na iyon sa aking sarili. May mga ugat lamang ng dugo, buto at laman sa katawan ng tao. Walang Diyos o kaluluwa, gayunpaman, nang angkinin ko ang iyong katawan. Ginagamit ko ang aking sarili bilang isang haligi upang ikonekta ang mga ugat ng chi sa iyong katawan. Ito ay tumutukoy sa kalooban ng enerhiya na nasa loob ng iyong katawan. Ginamit ko ang kalooban ng aking isip upang gamitin ang iyong katawan. Sa madaling salita ay ang chi ng iyong katawan, ang katawan ay ang isip at ang isip ay ang katawan, paliwanag ng matandang lalaki. Nang mga oras na iyon naman ay halos mahilo-hilo na si Higang sa napakahabang paliwanag ng matandang lalaki. Maaari po ba ninyong i-summarize? Medyo naguguluhan kasi ako, sabi ni Higang. Pagsusumikap, kung ikaw ay magsusumikap, maaari mong ikonekta ang mga ugat sa kapangyarihan ng kalooban, sagot ng matandang lalaki. Hay nako, pagsusumikap na naman ang pag-uusapan, noong una, ang Earth. Ngayon, sa ganitong dimensyon naman, sabi ni Higang sa kanyang isip, at bakas pa din sa kanyang mukha ang pagkalito. Ngayon, inaasahan ko na hindi mo pa natututunan ang Fire Sun Mind Technique. Sinanay mo na ba ang iyong Taiyin Meridian? Ang Taiyin ay tinatawag na First Meridian at ito ang pulmonary channel ng kamay at ito ay nagsisimula sa gitna ng abdomen at ito ay umaabot sa large intestine at bumabalik sa diaphragm, paliwanag ng matandang lalaki. Opo, palagi akong nagsasanay para mapangalagaan ko ang aking katawan, sagot ni Higang. Ang sekreto ng henerasyon ng Bek Clan ay ang Immortal Divine Arts. Ito ay binubuo ng Fire Sun Mind Technique at Taiyin Meridian. Ang Fire Sun Mind Technique ay isang pamamaraan na nagpapahintulot upang maging mabilis at malakas na makalikom ng panloob na enerhiya. Ang Taiyin Meridian naman ay nakatutulong upang malinis ang kaisipan.
karamihan ay nagsasanay gamit ang Fire Sun Mind Technique bilang pundasyon, paliwanag ng matandang lalaki. Opo, karamihan sa mga tao ay tinatapos ang Taiyin Meridian sa edad na 7 at nagsisimulang mag-focus sa Fire Sun Mind Technique, sagot ni Yigang. Iyan ay dahil ang Taiyin Meridian na kanilang ginawa ay kulang. Dahil natapos ko ang Taiyin Meridian sa mga huling taon ko, sigurado akong makakatulong ito sa iyo, sabi muli ng matandang lalaki. Talaga ba? Hindi ko alam na kulang pala ang ginagawa nilang Taiyin Meridian, nakangiting sabi ni Yigang. Tama, hindi magagawang gamutin ang iyong Taiyin Chi blockage, ngunit, maaari kong ituro sa iyo ang ilang mga bagay, pagpapatuloy ng matandang lalaki. Pero, kung kakayanin ko ang Divine Immortal Blade, ito ay maaaring maging posible. At magagawa kong matuto ng martial arts gamit ang aking katawan. Kaya naman po, pakiusap, turuan mo ako, masayang sabi ni Yigang. Makalipas ang halos 6 na oras, si Yigang ay patuloy pa din sa pagsasanay dahil hindi pa din niya nagagawa ng maayos ang Taiyin Meridian. Kinakailangan kasi niyang matamaan ng suntok gamit ang kanyang kamao nang hindi ito tumatagos sa katawan ng matandang lalaki. Ang iyong espiritu ay kakilakilabot, ngunit, ang iyong katatagan ay hindi na masama. Magsimula ka muli sa simula, ang tunay na layunin ng Taiyin Meridian ay upang ipakita ang iyong kalooban sa katotohanan. Malalaman mo ang tunay na kahulugan niyan sa sandaling mahawakan mo ang aking kaluluwa. Ngayon, ilagay mo ang iyong kalooban sa iyong kamao. Mabilis kang matuto, kaya naman, aabutin lamang ng 3 taon upang maabot ko ako at 10 naman upang makitil mo ang buhay ko, sabi muli ng matandang lalaki. Naisip ng matandang lalaki na sa pagdami ng nalaman niya tungkol kay Yigang, mas lalo niya itong nagugustuhan. At isa pa, sobra siyang natutuwa dahil sa pag-iisip kung paano niya sasanayin si Yigang. Gayunpaman, ang kaharian na gustong maabot ni Yigang ay imposibleng makamit. Maliban kung siya ay mamatay ng 1 beses, mabuhay muli, at walang katapusang mapagtagumpayan ang kabiguan. Walang paraan ang 14 na taong gulang na batang lalaki ay makakamit ang ganoong uri ng paggising. Inalala ni Yigang ang mga huling sandali ng kanyang nakaraang buhay, hindi niya nakakalimutan ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon, kung ano ang naramdaman niya noon at ang iniisip niya. Ang paggising ay nasa loob at inilapat ang sandaling iyon sa kanyang kamao. Sinubukan muli ni Yigang na suntukin ang matandang lalaki gamit ang kanyang kamao. Ang matandang lalaki naman ay sobrang nagulat sa ginawa ni Yigang dahil nagawa na nitong magtagumpay. Sa wakas ay nagising ka din, muntik ka nang mamatay, salamat sa isang tao, sabi ng matandang lalaki matapos magising ni Yigang dahil nawalan ito ng malay dahil tinulungan nito ang matandang lalaki matapos nitong muntik ng sumakabilang buhay nang dahil sa nagawa na ni Yigang na tamaan ang matandang lalaki ng kanyang kamao. Nahimati ba ako? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Nawalan ka ng malay sa pagtatangkang pagliligtas sa akin, at pagkatapos ay bigla ka na lamang bumagsak, sagot ng matandang lalaki. Ayos ka lang ba? Tanong muli ni Yigang sa matandang lalaki. Ako ay naging pabaya lamang, pero, hindi na iyon mauulit. Habang ikaw ay natutulog, napaisip ako ng malalim. Ang hawakan ng hindi mahawakan ay ang unang yugto ng Taiyin Meridian. Hindi ito isang bagay na makakamit mo sa loob lamang ng ika-4 na bahagi ng isang araw. Hindi mo pa naranasan ang kumpletong kamatayan o ang pagkawala ng iyong katawan. Ang naranasan mo lamang ay ang pag-iral bilang isang kaluluwa. Hindi ba't ikaw ay muling nagkatawang tao? Seryosong tanong ng matandang lalaki. Paano mo iyon nalaman? Gulat na tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Nagtataka lang ako, pero, tama pala ang iniisip ko. Anong klaseng tao ka sa dati mong buhay? Isang martial artist, isang magsasaka o isang iskolar? Tanong ng matandang lalaki.
Naisip naman ni Higang kung paano ba daw kaya niya ipapaliwanag ang lahat. Ako ay isang taong hindi nanirahan sa Zhongyuan, ngunit sa malayong hinaharap, sagot ni Higang. Nakakagulat, kapag ito ay nalaman ng isang matandang nagmula sa Changrim, siguradong magbabago ang mga bagay-bagay, sabi muli ng matandang lalaki. Isang matandang nagmula sa Changrim, maigsing tanong ni Higang. Gayunpaman, totoo nga na ikaw ay muling nagkatawang tao. Ikaw ay isang tao na mayroong Taiyin Chi blockage at muling nagkatawang tao. Ikaw ay perpekto upang matutunan ang aking mga ituturo. Ikaw lamang ang nag-iisang tao na kwalipikado na magmana ng aking pag-unlad. Sige, ngayon, simulan na natin, subukan mong hatiin ang buwan, sabi muli ng matandang lalaki. Sa aking nakaraan at kasalukuyang buhay, tila laging sinusubukan ng mundo na ipagkanulo ako. Kaya naman, magagawa ko ba ito gamit ang katawan kong ito? Seryosong sabi ni Higang. Sige po, susubukan ko pong gawin, nakangiting sabi muli ni Higang. Sige, ang kumpletong Taiyin Meridian ay mahirap makilala sa karaniwang pangalan nito. Ano kaya sa palagay mo, baguhin kaya natin ito, dahil ito ang unang pagkakataon na makukumpleto mo ang Taiyin Meridian, maaari mong idagdag ang Jin sa harap nito. Ang ibig sabihin ng Jin ay totoo, sabi muli ng matandang lalaki kay Higang. Hindi maaari, sagot ni Higang at bakas sa mukha nito na hindi siya interesado sa nais gawin ng matandang lalaki. Hindi mo pa naririnig ang nais kong sabihin, kaya naman, paano mo nasabing hindi maaari, sabi muli ng matandang lalaki. Ang pangalan kasi ng aking uncle ay Jintai, sagot ni Higang. Ano naman ngayon, Jintai at Jintaiyin, magkaiba naman, sabi ng matandang lalaki. Tama, magkaiba nga, pero, ayaw ko, hindi maaari, sigaw na sabi ni Higang. Makalipas ang isang buwan, si Higang ay nananatili pa din sa Ruby Training Hall upang magsanay. Alas 7 na ng umaga at 4 na oras na ang nakakalipas, sabi ng isang lalaki. Akala ko ay malapit na siyang sumuko, pero, hindi pa din siya sumusuko. Isang buwan na niyang ginagawa ang manatili dito upang magsanay, sabi naman ng isang lalaki. Siguro naman ay nag-matured na siya nang dahil sa pamamalagi niya dito, sabi muli ng naunang lalaki. Kahanga-hanga ba naman ang kanyang ginawa, pagsasanay na ba ang ginagawa niyang iyan? Paikot-ikot lamang naman siya sa ilalim ng sikat ng araw, sabi muli ng ikalawang lalaki. Parang ganyan na nga, pero, totoo naman na malaki na ang kanyang ipinagbago, sabi muli ng naunang lalaki. Hindi ba't ginawa lamang naman niya iyan dahil nagseselos siya sa kanyang nakababatang kapatid dahil sa ito ay magiging pinakabatang pinuno, sabi muli ng ikalawang lalaki. Hoy, ano ka ba Wang Il, bakit ba parang galit na galit ka kay Young Master Higang? Tanong ng naunang lalaki, hindi ba halata, siya ay napakatamad, at saka, palagi siyang nagagalit sa mga matatanda na nasa paligid niya. Natulog pa siya sa Ancestral Shrine 3 taon na ang nakakaraan dahil siya ay lasing, at sa huli, tiyak na sinusubukan niyang maging maganda sa harap ng mga matatanda dahil naiinggit siya sa kanyang talentadong nakababatang kapatid, sagot ng ikalawang lalaki. Mukhang interesante ang pinag-uusapan ninyo sabi ng isang lalaki na bigla na lamang nagsalita nang marinig nito ang pinag-uusapan ng 3 lalaki. Ang 3 lalaki naman ay biglang nagulat nang marinig ang sinabi ng lalaking biglang dumating at nagsalita. Ang lalaking ito ay si Nung Jipyong, si Jipyong ang namamahala sa buong angkan at siya din ang master ni Heijenbek. Pinag-uusapan ninyo ang inyong master habang ito ay nakatalikod, sabi ni Jipyong. Patawarin ninyo kami Grandmaster Nung Jipyong, hindi na mauulit, sabi ng isang lalaki. Humihingi kami ng tawad Grandmaster Nung Jipyong, sabi naman ng isang lalaki. Habang ang mga lalaki ay tumungo bilang pagbibigay galang. Nais ba ninyong kayo ay aking latiguhin, umalis na kayo,
sabi ni Ji-pyong sa tatlong lalaki. Sige po, aalis na kami, sabay-sabay na sabi ng tatlong lalaki. Napatingin si Ji-pyong kay Higang at nakita nito na si Higang ay mukhang pagod na nang dahil sa pagsasanay. Naisip ni Ji-pyong na kung gusto ni Higang na umarte na parang nagbago ang ugali nito, dapat nitong gawin ng maayos ang kanyang mga ginagawa. Gaya nga ng inaasahan, ang posisyon na pinakabatang pinuno ay nababagay at nararapat lamang kay Haejun Baek na may mahusay na personalidad. Si Haejun ay may talento pagdating sa martial arts at ito ay nagmula din sa magandang angkan. At higit sa lahat, ito ay may magandang hitsura, hindi katulad ni Higang na arogante at tamad. Mahilig uminom, sumayaw at kumanta, kaya naman, hindi ito nababagay na maging isang pinakabatang pinuno. Bigla namang nagulat si Ji-pyong nang makita muli niya ang ginagawa ni Higang ng mga sandaling iyon. Ang Ruby ng Ruby Training Hall ay isang mahalagang bagay na nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa pinuno ng kultong Death Strike gamit ang Divine Immortal Blade. Ang thermal water na ginagamit sa paglilinis ng Ruby ay ginawa mula sa brazier. Ang brazier ay isang portable heater na binubuo ng isang kawali at stand at ito ay ginagamitan ng uling. Pero, ng mga oras na iyon, ginamit ni Higang ang brazier upang paglutuan ito ng pagkain. Agad na pinuntahan ni Ji-pyong si Higang dahil hindi niya mapapayagan ang ginagawa ni Higang. Ayon kay Ji-pyong, hindi na niya muling hahayaan na gawin ni Higang na paglutuan ng pagkain ang brazier at ang ipahiya siya nitong muli. Diyan ka lamang, huwag kang ang lumapit, sabi ni Higang. Nagulat naman si Ji-pyong dahil inakala niya na napansin ni Higang ang kanyang presensya habang siya ay papalapit dito. Naisip naman ni Ji-pyong na baka nahulaan lamang ni Higang ang kanyang pagdating. Paanong posible na ang paggawa ng pagkain sa aking sarili ay labag sa kagandahang asal at mga tuntunin ng magandang asal? Ang tao ay namamatay kung hindi sila makakakain, sabi muli ni Higang. Ang mga sinabi ni Higang ay sobrang ikinagulat ni Ji-pyong dahil hindi nito inaasahan na mababasa ni Higang ang kanyang mga galaw at iniisip. Ang isang tao na nabuhay na mayroong Taiyin Chi blockage ay nagtataglay ng mahinang pangangatawan. Ngunit, sa kabila nito, ang taong mayroong ganitong sakit ay nagiging matalas ang anim na pandama. Ang lamig na nagmumula sa katawan ni Higang ay sapat na upang masira ang init na nagmumula sa yang chi ng Ruby. Nang nakita mo ako, hindi ba dapat ay nagpunta ka dito para ako ay batiin man lamang, sabi muli ni Higang. Ang ibig ba niyang sabihin ay bakit hindi agad ako nagpakilala sa kanya, itago ang aking presensya at lumapit sa kanya. Dahil sa simula pa lamang ay dama na agad ni Higang ang aking presensya, sabi ni Ji-pyong sa kanyang isip. Oh, ikaw pala iyan Grandmaster Nung Ji-pyong, anong ginagawa mo dito? Sabi muli ni Higang, alam naman niya na ako ito. Pero bakit umaarte siya na hindi niya alam na ako ito, hanggang kailan ka magkukunwari yung Master Higang? Gulat na sabi muli ni Ji-pyong sa kanyang isip, bago pa man mangyari ang lahat ng ito, nilalamig ako, sabi ni Higang habang ito ay nakahalukip-kip ng dahil sa nakakaramdam ito ng sobrang lamig. Sinabi ko sa iyo na ang kumpletong Taiyin Meridian ay uubusin ang lahat ng iyong Yin Chi. Ang Yin ay ang istruktura ng katawan at ito ay tumutukoy sa mga aspeto o pagpapakita ng Chi na medyo material, matibay, malapot, matigas, mabigat, bumababa at malamig. Sa sandaling maabot mo ang susunod na yugto, magagawa mo na itong makontrol, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Kaya nga pumunta ako dito sa Ruby Training Hall, pero, sa aking palagay ay may mga limitasyon. Napakalamig talaga ng hangin na nagmumula sa aking katawan, sabi muli ni Higang. Sa aking palagay ay makatutulong ito, pagpapatuloy na sabi ni Higang habang hawak nito ang isang plato na may nakalagay na dumplings. Paminsan-minsan naman ay nag-iisip ka din naman pala at ginagamit mo ang iyong talino.
Magaling ang iyong naisip na lagyan ng pagkain ang iyong katawan upang magamit mo ng maayos ang yang qi. Ang yang qi naman ay isang puwersang nagtutulak ng mga biological na aktibidad sa katawan ng tao. Ito din ay tumutukoy sa kung paano gumagana ang bawat parte ng katawan, paliwanag ng matandang lalaki. Nakagawa na ako ng sabaw, ilalagay ko na lamang itong mga dumpling na ito dito sa sabaw na aking ginawa, nakangiting sabi ni Higang. Napakabango naman ng amoy niyan, ano ba iyang niluto mo? Tanong ng matandang lalaki. Ito ang dumpling stew na ginawa ko gamit ang mga pamamaraan mula sa aking nakaraang buhay, sagot ni Higang. Medyo maganda ang hitsura nito, mayroon ka naman palang ganitong talento, sabi muli ng matandang lalaki. Tumigil ka nga, umalis ka nga dito at lumayo ka sa akin, sabi ni Higang sa matandang lalaki. Pwede bang hindi mo nasukatin kung gaano kadami ang ilalagay mong seasoning? Tanong muli ng matandang lalaki kay Higang. Kakaunti lamang naman ang aking inilagay, sagot ni Higang. Tinikman ni Higang ang kanyang niluluto, at ayon sa kanya, ito ay napakasarap. Ang isa sa angkan ng bek ay mayroong hindi magandang asal, sabi muli ng matandang lalaki. Paanong posible na ang paggawa ng pagkain sa aking sarili ay labag sa kagandahang asal at mga tuntunin ng magandang asal? Ang tao ay namamatay kung hindi sila makakain, ako ay nakatanggap ng papuri para sa dumpling stew na ito mula sa aking ama mula noong ako ay 10 taong gulang. Nagustuhan din ito ng aking nakababatang kapatid, iyon ang huling papuri na narinig ko, paliwanag ni Higang. Nang nakita mo ako, hindi ba dapat ay nagpunta ka dito para ako ay batiin man lamang, sabi muli ni Higang. Nang mga sandaling iyon pala ay naisip ni Jipyong na nahulaan ni Higang ang kanyang mga iniisip. Hindi kasi niya nalalaman na ang kausap pala ni Higang ng mga oras na iyon ay ang matandang lalaki dahil hindi niya nakikita ang matandang lalaki at tanging si Higang lamang ang nakakakita dito. Oh, ikaw pala iyan Grandmaster Nung Jipyong, sabi ni Higang kay Jipyong. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko agad pagbati sa iyo. Patawarin mo ang aking ginawang kabastusan sa iyo Young Master Higang, sabi ni Jipyong kay Higang. Medyo nagulat naman si Higang sa sinabi ni Jipyong sa kanya. Ano namang kabastusan ang iyong tinutukoy, sabi muli ni Higang. Nakalimutan ko na ako pala ay isang utusan lamang, sabi muli ni Jipyong. Kailan mo ba ginawa ang sinasabi mong ginawa mong kabastusan? Tanong muli ni Higang habang ito ay naguguluhan dahil hindi nito maintindihan ang mga sinasabi ni Jipyong. Naisip naman ni Higang kung ano daw kaya ang dahilan at nagawa ni Jipyong na yumuko sa kanya. Aalis na ako Young Master Higang, sabi muli ni Jipyong bilang pamamaalam. Sige, umalis ka na. Sagot ni Higang, namangha naman si Higang dahil hindi man lamang niya narinig ang mga yabag ni Jipyong habang ito ay papalapit sa kanya. Si Nung Jipyong ay binigyan ng titulong Crimson Demon Supreme Sword. Ang titulong ito ay ibinigay sa kanya dahil kahit na ang first-rate masters ay hindi nararamdaman ang kanyang presensya. Anong meron sa kanya? Medyo kakaiba ang kanyang ikilos, sabi ng matandang lalaki. Ayos lamang, basta hinayaan niya na magpatuloy ang mga bagay-bagay, sagot ni Higang. Gayunpaman, maaari ko bang gamitin muli ang iyong katawan habang ikaw ay kumakain? Tanong ng matandang lalaki. Di ba't sinabi mo na kapag nagsanib muli tayo ay maaari na akong mamatay? Hindi maaari, hindi ako pumapayag sa nais mong gawin, sagot ni Higang. Lumabas na si Higang sa Ruby Training Hall at nakasunod pa din sa kanya ang matandang lalaki. Dapat mong makuha ang sandok na iyong naiwan sa Ruby Training Hall, sabi ng matandang lalaki habang sila ay naglalakad ni Higang. Ayos lamang na naiwan ko iyon, sigurado naman akong kukuhanin iyon ng mga tagapagsilbi. Maiba ko, 1 buwan na akong nagsasanay sa aking Taiyin Meridian. Pero, parang wala namang masyadong pagbabago ang nangyayari sa akin, sagot ni Higang. Sige nga,
Suntukin mo ang aking palad, sabi ng matandang lalaki kay Higang at agad namang sinuntok ni Higang ang palad ng matandang lalaki. Tingnan mo yan, kahit parang walang pagbabago sa ngayon, balang araw, mararamdaman mo na nagbago ka na. Matanong ko lamang sa iyo, hindi ba maganda ang relasyon mo sa iyong kapatid, sabi muli ng matandang lalaki. Kay Heijen, oo, mixing sagot ni Higang, mula sa simula, tanong muli ng matandang lalaki. Hindi naman, maayos naman kami noong mga bata pa kami, sagot muli ni Higang. Pero, bakit ngayon ay hindi na, tanong muli ng matandang lalaki. Ito ay nagsimula noong ilayo ko ang aking sarili sa kanya. Sinira ko ang mga bagay na kanyang iniingatan, kinukurot ko ang kanyang pisngi hanggang sa ito ay mamula. Noong dumating ang oras na iniwan ko na ang aking pamilya, ang aming relasyon ay lumala hanggang sa punto na hindi niya man lang ako pinupuntahan, sagot ni Higang. Ang mga magkapatid na lalaki sa loob ng Marshall family ay talagang nakatadhana na maglabas ng kanilang mga talem laban sa isa't isa. Kaya naman, huwag kang mag-alala, sabi ng matandang lalaki. Di ba't sinabi mong dapat ay magkasundo ang bawat miyembro ng pamilya, tanong muli ni Higang. Hindi kasama doon ang mga magkapatid, hindi dapat magkasundo ang magkapatid, sagot ng matandang lalaki. Bakit naman, tanong muli ni Higang, mayroon din akong kapatid na lalaki. Pero isang araw, sumama siya sa mga mamamatay tao. Matapos niyang sumama sa mga mamamatay tao, hindi ko naman siya pinatay. Pero, sinira ko ang kanyang dantian at ginulo ang kanyang mga ugat, para hindi siya mabuhay ng masaya habang buhay. Ang dantian ay ang itinuturing na sentro ng enerhiya ng katawan, paliwanag ng matandang lalaki. Hindi ko alam na may kapatid ka din palang lalaki, sabi ni Higang. Nang mga oras na iyon ay nagbalik si Higang sa Ruby Training Hall upang kuhanin ang naiwan niyang sandok. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya sa kanyang nakita. Naroon sa loob ng Ruby Training Hall si Heijen kasama si Nung Ji-pyong. Siya ba ang sinasabi mong iyong kapatid? Mukha siyang matalino, sabi ng matandang lalaki. Kukuhanin ko lamang ang sandok upang ibalik ito, sabi ni Higang. Nang mga oras na iyon naman ay napatingin si Heijen kay Higang. Nakatitig siya sa iyo na para bang nais kanyang patayin. Para sa isang bata, walang ibang masamang kaaway, sabi muli ng matandang lalaki. Sinabi ko naman sa iyo kung ano ang aking ginawa, alam ko naman iyon. Bilisan na natin at umalis na tayo, sabi muli ni Higang. Si Heijen naman ay biglang lumapit kay Higang upang kausapin ito. Pipigilan pa sana ni Ji-pyong si Heijen ngunit wala na itong nagawa pa. Hinarangan ni Heijen ang pinto upang hindi makalabas si Higang. Ano bang ginagawa mo? Iyan ba ang natutunan mo? Ang harangan ang daan. Maaari ka nang magsalita, seryosong sabi ni Higang kay Heijen, ngunit si Heijen ay nananatili pa ding tahimik. Nakalimutan mo na sigurong magsalita sa tagal nating magkahiwalay, sabi muli ni Higang at nagpatuloy ito sa paglabas ng pinto. Sandali hanga, sabi ni Heijen kay Higang. Anong sinabi mo? Gulat naman si Higang nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Heijen. Ang sabi ko, hanga, sagot ni Heijen habang sobrang namumula ang kanyang pisngi.